Sa inyong lahat at Happy Independence Day. Yan. Regarding naman sa Senado, actually, palagi ako umaattend dyan. Ang masasabi ko lang, kung ano yung maganda, doon tayo sumunod. Kahit kamag-anak ko yan, yung unang speaker, si Alan Peter Cayetano, wag naman niya ipagpilitan yung mali. Doon tayo sa tama. Hindi tayo nakikipag-away at lalong hindi tayo nakikipag-agawa ng upuan. Kita mo, nagbotohan. Nung una, nanalo sila. Nung pangalawang patawag, yung mga kakampi niya, nawala na. Wala tayong magagawa. Ang voting is number. So, kung makikita mo, kaya naging maganda yung ating usapin sa Senado, yung kabila na hindi naman galit, o wala naman personal na galit, kumampi doon sa tama. So ngayon, nakita niyo walang gulo sa Senado at dapat magkasundo-sundo na lahat. Huwag natin sisihin ang ating presidente. Tatay natin yan ang presidente ng Pilipinas, ama ng mga Pilipino. Nakita niyo, nagkakagulo doon. Si presidente ba nagalit? Hindi nagalit. Ano sabi? Kung ano yung tama, doon tayo. Kaya kami, nandito ngayon, nagdiriwang kami sa Independence Day na mula pa noong panahon ni Marcos Sr., lahat ng presidente, invited ako dito. Kaya, never delay, siguro, sa record ko, mahirap nang burahin. O, isipin nyo, pagbagsak pa lang ng Marcelo, nakaupo na ako dito. Up to the present, until now. Sir, ano masabi nyo sa pagtakas ba ni Robin Padilla yon o nakisabay lang daw si Senator Bato de la Rosa? Alam mo, Robin, magkaibigan tayo Kumpare ko yung mga kapatid mo Kumpare ko si Roy alam mo naman ang batas. Hindi kasi kasi nakikinig sa mga payo ng mga nakakatanda sa iyo. Ang akala mo, pag nakasandal ka sa mga ibang senador, safe ka na. Maling-mali yung ginawa mo. Kapag ka nagpatakas ka na isang kriminal, ano ang tawag sa iyo? Ang magiging kaso mo, harboring criminal. Ang ibig sabihin ng harboring criminal, yung may warrant of arrest, itinago mo pa, imbis na i-surrender mo. Anong klaseng senador ka? Hindi ko ine-expect na gagawin mo yon. Nung araw, magkakasama kami ni General Bato Member pa nga ako ng tukhang So, ibig sabihin, pinatahimik natin ang Pilipinas. Pagdating sa Senado, kayo pa yung nanguna. Nagpaputo kayo ng baril. Wala naman kayong kalaban. Alam niyo sino ang binabaril nyo? Kapwa ako. Galing ako ng NBI. Huwag mo natin barilin yung ating mga kapatid na National Bureau of Investigation. Biro mo, nananahimik, babarilin mo doon sa kapila. Mabuti na lang, kalmado ang mga taga-NBI. Malawak ang pag-iisip. Kung gumanti yun, hindi siyempre magkakarampulan sa loob. Naging maganda ang desisyon ni Director Atty. Matibag. Hindi natin masasabi kung ano yung pwede mangyari. Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo. We must be united. Huwag tayo magkagulo, huwag tayo mag-away-away. Sundin natin ang batas. Ano po masasabi nyo sa kamag-anak mo na si SP Alan Peter Cayetano? Okay. Senador Alan Peter, nung nabubuhay yung tatay mo, matagal kami magkasama. Nagkasama kami. Assemblyman pa lang, magkasama na kami. Pag kumakandidato ang iyong ama, kasama ako. Tumakbong senador, kasama niya ako. Si Pia. Siguro naman yung pagmumukha ko hindi mo nakakalimutan nila Pia. So, ako naman, siyempre, bilang Cayetano, bilang mamamayan ng Pilipino, hindi ako nagtatago. Kaya nga nandito ako sa independence Ang ibig sabihin ng independence, tayo ay magkaisa. Sino ba naman na magsasama-sama pa? Nakita nyo, hindi ko pwedeng itago na ang pangalan ko ay Cayetano. Ang tawag sa akin yung
Cayetano, pamangkin. So, yung asawa, si Tita Sandy, madalas ako sa bahay nila. Oh, nung namatay si Don Pedro, yung tatay ni Alan, yung lolo ni Alan Peter Cayetano, nandun ako. Nandun ako sa hilera ng mga Cayetano. Na may pangalan pa Silvia. So, ibig sabihin, hindi mo ako pwede itakwin. Lahat ng video nyo, buksan nyo, nandun ako. Ngayon, siyempre, nalulungkot lang ako na siguro, baka medyo, hindi ko alam kung tama yung termino ko, baka naliligaw ka ng landas. Sir, kasi DDS na raw siya eh. Ano masabi mo? Parang may umuugong na sinusuportahan niya mga Duterte. Hindi naman masama sumuporta. Pero sa botohan, alam mo na wala na kayong numero. Para tayo magbabasketball limahan eh. Tatlo na lang kayo eh. Dito. So yung kompleto na nagkakasundo, doon tayo. Okay, assuming nung kumandidato si Duterte, sinuportahan namin. Sa utos ni President Bongbong Marcos. Sumuporta kami. Naging presidente ang si Duterte dahil hindi natin kalaban si Duterte. Pero hindi na sinasabi, bumalik tayo sa batas. Bakit nagkaroon ng mga kaguluhan? Sila din ang gumawa ng kaguluhan. Kaya lang, dumating yung puntos na hindi na dapat pakialaman yung mga walang warrant to arrest, yung mga hindi dapat patayin, napapatay, which is wrong. Ang bataso, kinakailangan, hulihin niyo yung kriminal. Ngayon, yung tanong mo kanina, dahil sinasabi mo na sinusuportahan ko ngayon si Duterte, wala naman problema doon. Pero I'm telling you, the majority of the Filipino people is supporting the Commander-in-Chief none other than Ferdinand K. Marcos. So, mensahe sa pamangkin mong si SP Alan Cayetano, Alan Peter Cayetano. Huwag na natin sabihin pamangkin kita. Kasi parang hindi mo yata ako natatandaan. Kumakain pa ako sa bahay nyo. Wala nung assembly ma, kasama ko yung tatay mo. Ngayon, pag sinabi mo sa akin na ako ay hindi mo kilala, tingin ko magpalit ka na ng apelyido. Baka Duterte ka na. Pangalan din ng Duterte. Grabe Ha? naman yan, sir. Ha? Grabe naman yan, sir. Hindi. Ako kasi, tanungin mo ako, Sige, sir. ano ang pangalan ko? Hindi ko pwedeng itago. Ba't ko itatago ang pangalan ko? Madalas din ako sa Sir, television ano eh. pangalan mo nga? Ako po si Edwin Cayetano. Well, hindi ko pwede itago yung pagmumukha ko. Mula noong 1972, up to the present, madalas po ako sa television, sanay po ako sa interview. Kaya nga eh. Ngayon, hindi natin pwede sabihin na tayo ay sumusuporta kay ganito, kay ganyan. Hindi. Ang sinusuportahan mo namin ay ang Constitution. Pag sinabing Constitution, sumunod ka sa batas. Tama. Katulad ng Senado, hindi naman nila nabili yung Senado eh. Ang Senado ay sumbungan ng taong bayan. Ano ang nangyari? Hindi nila pinapakinggan ang mga taong bayan. Nagkakagulo. Yung ba yung sinasabi nila? Nasusuporta sila. Kinakailangan sumuporta ka sa ating Constitution. Huwag natin itago yung ating nalalaman. Abogado ka pa naman. Oh, okay. Di ba? O, pagkatapos sasabihin mo, sumusuporta kami doon. Wala naman pumipigil sa iyo eh. Pwede ka naman tumira doon sa bahay ni Duterte. Pero yung taong bayan, huwag kunin nyo idamay. Siguro itong pagsasalita ko, kasi magaling sa monitoring yan eh. Oh. Alam niya na ako nagsasalita kayo dito. So, sir, bali, ito na lamang po no, yung masasabi natin. Mensahe na lamang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng kaliwat kanang pagbabati ko sa kanya. Mensahe para kay BBM. Alam niyo po si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, wala akong masasabi diyan. Wala akong pwedeng ipukol sa kanya. At ako ay natutuwa sa kanyang mga hangarin at kanyang mga plataforma. Kahit na anong bato mo sa kanya, kahit na anong galit mo, kahit murahin mo siya,
napansin niyo ba hindi kumikibo si Presidente? Ganon siyang kabait. Ayan. Kasi ang isang mabait at matalino, hindi po nakikibo yan. Ang gusto niya, puro aksyon at programa. Ayan. At tignan sa likod ng kanyang pamahalaan ng gobyerno ng Ayan, so Sir Edwin, no? Yeah. Maraming salamat sa oras mo at minsan sana magkadaupang palad pa rin tayo. Oo. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo.